A blessed Saturday po sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay po ngayon sa Daily Morning Tilaok dito sa TSCCFI. Welcome po sa inyong lahat. And today, ako po ang inyong makakasama, Pastora Claire Duguna. And before we start po sa morning devotion natin na to, let us always seek yung presence ng ating Panginoong Diyos. Let us all pray. Father Lord, we thank you so much sa panibagong umaga na ipinagkaloob nyo sa amin. This another day, another breath of life, Lord, as is an evidence of your grace, is an evidence na gusto mo pa kami bigyan ng pagkakataon dito sa mundong ibabaw. Dalangin ko po na anuman yung salita mo na aming i-meditate sa umagang ito ay patuloy na maging matabang lupa kami nito, maging receptive kami sa anumang sasabihin mo sa amin ngayon. May we be encouraged and mabigyan ng pag-asa. Dahil Lord, alam namin ang salita mo ay nagbibigay buhay, nagiging kalakasan sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy na manguna kayo ngayon, nasaan man bumabiyahe yung iba o naman yung ginagawa nila ngayon. Sa lahat na nagbibigay ng oras para sa'yo, bless them, Lord Jesus, and may this word of encouragement reaches out sa lahat na nangangailangan nito, Panginoong Diyos. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. So magandang umaga po muli mga kapatid. And ang ating focus verse po sa umagang ito na ating pagbubulay-bulayan will be coming from Romans chapter 8, verse 18. If you have your Bible with you, you can read with me po, no? Kasi I will be reading this in an amplified Bible version. So ang sabi po dyan, "For I consider from the standpoint of faith that the sufferings of the present life are not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed to us and in us." So I entitled this morning devotion po na Greater Glory Ahead. So sino ba yung nagsasalita ngayon dito? It's the great Apostle Paul po. No? So sa atin po ngayon, we are living sa time na maybe our hearts felt heavy, grabe yung burden, grabe yung heartaches, discouragement, dahil sa mga uncertainty, sa mga losses, sa mga unmet expectation, and yung mga ongoing struggles na meron tayo ngayon that makes us, siguro we feel tired and discouraged in a way. Ngayon pa nga lang, di ba, wag na tayong lumayo sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Dagdag pa natin yung mga nasa paligid natin and even sa personal life natin. Na minsan, we are very open and sa iba naman sa atin, silently struggling, no, sa mga bagay na yon. Pero tandaan natin that even those strong people, strong in faith, minsan we can find ourselves maybe siguro asking, Lord, hanggang kailan to? How long, Lord? Hanggang kailan yung ganitong sitwasyon, yung ganitong moment ng buhay? But in moments like this, God's word speaks not with empty comfort, but with lasting hope. And yun yung gustong i-remind sa atin ni Apostle Paul ngayon sa ating focused verse. That number 1, coming from Romans chapter 8, verse 18. Ang gusto niya sabihin, yes, suffering is real. May pain tayong pagdadaanan. But, it is not the final word. Hindi yan yung final destination. And ayaw namang maliitin ni Apostle Paul yung mga pinagdadaanan nating pain ngayon, yung pinagdadaanan nating brokenness ngayon. But, he is acknowledging that suffering o yung mga pain, parte talaga yan ng buhay natin. Mapagdadaanan natin yan. And especially for those believers, kasi kausap niya dito is the believers. Ang gusto niya lang sabihin na bilang believers, tinanggap mo na si Lord Jesus Christ, you follow Jesus, you obey Jesus. Hindi naman pinramis ng Panginoong Diyos na mamumuhay tayo ng pain-free life, ng storm-free life, ng problem-free life. Actually nga, the moment that we started receiving Jesus, dun umpisang manunubok yung kaaway. Kung gaano ka seryoso sa pinasok mo, kung gaano ka kaseryoso na magbuo ng malalim na relasyon kay Lord, gaano ka kaseryoso at hanggang saan ka susunod.
Kasi tandaan natin, we are running the race, sabi nga ni Apostle Paul. Pero tandaan natin na yung discouragement, yung mga grief, yung mga hardship, that is part of a genuine experiences na mararanasan, lalo na ng mga faithful na anak ng Panginoong Diyos. Pero ito yung katotohanan, mga kapatid, na gustong sabihin ng Romans 8:18 ngayon, that God sees our pain. Hindi siya bulag. He knows it very well. He sees, He knows what we are going through right now. Yung bawat iyak, yung bawat luha, kita niya lahat yan. Hindi yan lingid sa kaalaman ng Diyos. But one thing He assures us is, it will not last forever. Walang forever dito sa earth. Walang forever dito sa mundo. Why? Kasi may pangako si Lord at yun yung ipapaalala nga ni Apostle Paul ngayon. And that is our number 2. Sabi niya, God's glory is greater than our pain, greater than our struggles, greater than any sufferings that we are in right now. Kasi sabi ni Paul, yung kinabukasan na pangako ng Panginoong Diyos is powerful. It is very powerful that it outweighs all present pain na pinagdadaanan mo ngayon, na pagdadaanan pa natin in the future. Walang sinabi yan sa kinabukasan na ipinangako ng Lord. Tandaan natin, sabi niya nga, di ba, si Jeremiah, that His plan is to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a good, great future. Yun yung pangako ni Lord na gusto ng Apostle Paul, balikan natin yun. Doon tayo mag-dwell, doon tayo magpakalubog. That God's glory is greater than anything else in this world. And yung pag sinabing glory, yung kinaghihintay na glory na yon, it includes yung restoration, yung healing, yung wholeness, no? And yung eternal joy na kasama ang ating Panginoon. At yun naman yung dahilan, kapatid, kung bakit tayo nagpapatuloy, kung bakit tayo nag-i-strive, kung bakit tayo mas lalong nagiging faithful sa Panginoon, bakit tayo patuloy na sumusunod sa Panginoong Diyos. And that is the essence of staying with God, to be with the Lord forever. And because what God is preparing for us is not just a relief from pain, hindi yun yung gusto pong sabihin ni Apostle Paul, but transformation through it. No? Dahil ang totoo, yung pain, yung mga pinagdadaanan natin, anumang seasons ng buhay natin, may expiration yan. Sabi nga kanina, di ba, sa point number 1, it wasn't forever. But, yung kaluwalhatian ng Panginoong Diyos, it is forever. It is eternal. And through that, sa number 3, yung perspective natin nababago Perspective changes on how we endure hardship. Si Apostle Paul, hindi siya nagsasalita ng wala lang. He is speaking out of his experience. Coming from the experience ng persecution, mawalan, sa imprisonment, from shipwreck, of almost death, sa mga death threat na nararanasan niya, mga kapatid. Yet, he evaluates yung suffering through God's promises. Through the faith, through the lens of faith, mga kapatid. Dahil, yung faith, binibigyan tayo nito ng lente to look beyond the moment, to look beyond the clouds, beyond the dark clouds, mga kapatid. At yun yung ginagawa sa atin ng pagpapatuloy ng pananatiling maging tapat sa Panginoong Diyos. Hindi sinasabi na kapag may hope, it erases the pain. Kapag nandun yung pag-asa, pag nandun yung faith, aalisin ito yung burden, aalisin nito yung brokenness. No, but it strengthens yung endurance natin. It strengthens yung pagpupursigi, no, pagkapit, pagtsatsaga. And you know what? Endurance is simply sometimes choosing not to give up today. At yun yung ginagawa sa atin ng pag-asa doon sa pangako ng Panginoong Diyos. Na huwag kang basta-basta bibigay. Just show up. Na huwag kang bumigay. Because greater is the promises of the Lord that whatever moment we are in right now. Pero pwede yung sabihin sa akin, Sister Claire, Pastora, hindi ko na talaga kaya. Parang feeling ko,
hindi naman ako nakikita ng Panginoong Diyos. Pero tandaan natin, when our hearts feels weak, hope helps us to keep going. Sabi mo sa katabi mo ngayon, kung may katabi ka, or you can chat or type it in the box. Just keep going. Keep going. Magpatuloy ka. Why? Because on number 4, God is actively working something toward a revealed future. Kaya yung sabi ni Apostle Paul, sabi niya, let's endure suffering. No? Ano man yan, wala yang sinabi sa glory that is about to revealed. May i-reveal ang Panginoong Diyos. Kung may gustong i-reveal ang Lord in the future, ibig sabihin, piniprepare niya na yon. No? So yung verse natin ngayon, it is pointing us forward that there is something great that will happen. May ipapakita ang Diyos. And the truth is, God's plan is unfolding even when it feels hidden right now. Sa ngayon, hindi mo nakikita. Sa ngayon, parang hindi mo nararamdaman. But the Lord is working something we couldn't imagine, mga kapatid. Magugulat ka na lang, ay, eto pala yun. No? So, maybe what we right now feeling natin pointless yung mga bagay-bagay, it doesn't make sense. But later, in God's timing, makikita mo ang galing-galing ng Panginoong Diyos at ang buti-buti ng Panginoong Diyos at magpapasalamat ka. Thank you, Lord, na tinaguyod mo ko hanggang dulo. Thank you, Lord, dahil hindi mo ko sinukuan hanggang dulo. So mga kapatid, sa lahat ng may mga pinagdadaanan ngayon, walang exempted naman dun eh. Walang exempted. Pero ang gusto lang sabihin ng Romans 8 chapter verse 18 sa atin ngayon, it urges us to stand in faith, hindi lang para sa sarili natin, but para sa mga tao na umaasa sa Panginoong Diyos through us, na maging confident tayo, magkaroon tayo ng kumpiyansa na yung present pain na meron tayo ngayon, out of our obedience sa Panginoon, out of our faithfulness sa Lord, will give way to the future glory. And that God's promises are greater than any season of suffering or whatever season that we are in right now, kapatid. Kaya keep going. Keep going and just show up. And as we pray right now, lalo na dun sa dumadaan sa hurting, and parang pabigay na ngayon, discouraged na talaga ngayon, hopeless na talaga, allow me to pray for you, mga kapatid, and hope na yung salita ng Panginoong Diyos. Through Apostle Paul right now, no, magpa-energize ulit ng faith mo, magpa-activate ulit ng tiwala mo sa ating Panginoong Diyos. Let us all pray. Lord, thank you, Jesus, sa paalala mo sa amin ngayon, na lahat po kami, yes, may kanya-kanya kaming pinagdadaanan, may kanya-kanya kaming mga hugot, may mga kanya-kanyang pain, struggles, and challenges na nakaharap ngayon. Pero malinaw pa sa sikat ng araw, yung sinabi po, paalala ni Apostle Paul sa amin, na yung mga sufferings na meron kami ngayon is walang sinabi sa glory that is coming, that will be about to reveal, na nagmumula sa inyo. Kaya nga sabi din, Lord, count it all joy kung nararanasan namin yung mga trials, kasi it louders the faith, it strengthens, Lord, yung perspective, it strengthens our endurance, pinapalalim nito yung tiwala namin sa'yo, pinapatibay yung aming character, inaayos yung aming mga sarili, Panginoong Diyos. Dahil Lord, kung walang pain, walang testimony, kung walang challenges, kung walang suffering na ma-overcome, Lord, walang maibabahagi. Hindi ka makikilala, Panginoon. Kaya tulungan mo kami na whatever heartaches we are in right now, brokenness, Panginoong Diyos, yung kumpiyansa sa pangako mo, na hindi mo kami tinawag lang para iwan, para pabayaan. Di Lord, tinawag mo kami para patibayin,
At para maranasan namin yung buhay, Lord, nakasama ka. Dahil Lord, one day, yung mga luha pupunasan, yung mga pain aalisin, Panginoong Diyos. Pangako mo yun. Kaya nga kami, Lord, nagpapatuloy at patuloy na nagiging tapat sa iyo. Tulungan mo kami to just keep going, to just keep on showing up, to just keep on believing, and just to keep the faith until we finish the race, Lord God. And makikita namin one day, greater is the glory and yung reward that will be revealed, that will be given unto us. Lord, strengthen our brethren right now na pwedeng dumadaan sa matitinding pagsubok ngayon. Paalala mo sa kanila na Lord, may pangako ka. May pangako ka sa bawat isa at hindi ka liko para kalimutan ang mga yon sa bawat isa sa amin. Dahil sabi mo, hindi babalik ang mga salita mo na walang pangyayari sa aming mga buhay. And Lord God, we pray also special favor to our nation, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Ano man yung pinagdadaanan namin, Lord, karamihan sa amin, grabe na yung pain na nadudulot nito, Panginoon. But God, wag mo kaming pabayaan. Please carry out your plan to Philippines, Panginoong Diyos. Na Lord, carry out your justice, carry out your righteousness sa aming bansa. Hindi lang sa amin, kundi sa buong mundo, Panginoon. At ano man yung nangyayari ngayon, Lord, hindi ito permanente. Alam namin, hindi ito permanente. Hindi permanente itong season na to, Lord God. And we will about to experience yung goodness mo, yung favor mo, yung outpouring ng mercy mo, favor mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat and thank you for the healing na patuloy mong ipagkakaloob sa amin sa lahat ng may karamdaman ngayon. At yung healing na yan ay magamit para sa kalalago ng kingdom mo. Thank you, Lord God, sa pag-heal ng brokenness, Panginoong Diyos. And sa provision na patuloy mong binibigay, sa protection na patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin. At sa lahat ng marami pang gagawin ngayon para sa kingdom mo, manguna ka at hinihiling namin patuloy ang tagumpay na nagmumula lamang sa iyo. Patuloy na kalooban mo ang masunod at ang sarili naming kagustuhan lamang. Maraming pong salamat. To you all the glory, honor, and praises in your mighty name, Jesus. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid.